Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong updates ang gagawin na naman natin. Ito, una nating pag-uusapan ay itong DILG na hawak ni John Vic Remulla ay meron raw balak na makipag-ugnayan sa ICC para sa proklamasyon ni Duterte. Kasi kung matatandaan natin, ngayon lang election ay nanalo po itong si former President Duterte sa Davao bilang mayor. So ngayon, itong si John Vic Remulla ng DILG ay gusto nang iproklama itong si Duterte. Ako naman, this is a good news. Okay, good news po ito. Pero, i-analyze natin ang behind the story patungkol dito. Kasi may sarili akong paniniwala, may sarili akong opinion. Bakit ngayon itong si John Vic ay alam nyo na, di ba? So mamaya, abang-abangan nyo ha, kasi sasabihin ko sa inyo talaga kung ano yung nararamdaman ko dyan. Okay? Sige. Ito. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si dating legal counsel ni former President Duterte na si Attorney Panelo. Naniniwala na si Bongbong Marcos ay involved sa impeachment nitong kay VP Sara. Ako, ako dyan ha? Hindi na ako magtataka dyan. Okay? Mamaya pag-usapan rin natin dyan. Pakinggan natin si Attorney Panelo. Okay? Ito, pangatlo nating pag-uusapan. Itong problema nga sa Duterte Youth Party List. Ngayon, may kumakalat na naman na balita na kaya pala ipinadidisqualify itong Duterte Youth Party List. Okay? Di umano. Para makapasok ang Gabriela Party List. So, ano tawag dito? Pero, itinanggi ito ng COMELEC. Okay? Siyempre, magtatanggi sila. Pero, i-analyze natin yan. Ipapakita ko itong balita na ito para malaman ninyo, kayong humusga. Kasi alam nila, from the word itself, Duterte Youth Party List. Bakit kailangang i-disqualify ninyo? Bakit kailangan hanapan nyo ng disqualification? Isuspinde yung proclamation. Bakit ang init-init nyo sa mga Duterte? Yan ang tanong. Kaya pala, lumutang na ang balita kasi gustong ipasok itong Gabriela Party List. Gaano yan katotoo? Mamaya i-react natin yan ha. Kung ano yung explanation dyan. Bakit itinanggi yan ng COMELEC? Okay? Ito. Last but not the least na ating pag-uusapan, itong si Bong Revilla na kaalyado ni Bongbong Marcos sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Meron siyang mga vloggers na kakasuhan sa paninira. Kung naninira naman talaga, dapat lang kasuhan, no? Ako po ay papanig sa side ni Bong Revilla. Kasi ang reason nila dito ay kakasuhan nila itong mga vloggers at itong mga nagpo-post ng mga fake news sa kanya, no? Kasi ito raw yung dahilan na natalo sila sa eleksyon. Ako, ito yung opinion ko dyan. Konting opinion ha, bago natin itatalakay yan lahat. Ako sang-ayon ako ha. Kung talagang merong cyber libel na nangyari o pamimeke o talagang sinisiraan, dapat lang kasuhan yung mga vloggers na naninira. Yung gumagawa ng kwentong hindi totoo, yan ang dapat kakasuhan. Pero kung sasabihin ninyo na natalo kayo sa eleksyon dahil dito sa mga paninira, I think this is wrong. Ako, Bong Revilla ha, the reason bakit natalo ka, kasi nakipagkaalyado ka kay Bongbong Marcos. Iyon ang katotohanan.
Okay? Hindi yung paninira ng mga vloggers. Okay? Hindi yung paninira ng mga vloggers. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Alam nyo guys, no? Itong gagawin ni John Vic Remulla. Sa tingin ko this is my own opinion already. Sa aking pong pananaw ito si John Vic Remulla ay sa tingin ko na-realize niya na medyo dihado ang mga Marcos ngayon. Yan ang ako, sarili This is my own opinion. Okay, ako siguro ang unang vlogger na makapag-analyze dito. Bakit ko bang nasabi na itong si John Vic Remulla ngayon ay parang nakahalata na itong si John Vic? Sa tingin ko napaghalataan na niya na itong mga Marcos, specifically itong si Bongbong Marcos, ay isinisuka na ng taong bayan. Kaya ngayon, kilala naman natin itong si John Vic Remulla, di ba? May mga kumakalat na video patungkol sa kanya na dati kaalyado itong ng mga Binay. But nung pumasok si former President Duterte bilang presidente at kalabanin si Binay, nalaman po ni John Vic Remulla na malakas si Duterte. Nag-trending si Duterte. Sa Facebook, lahat Duterte ang pinag-usapan. Sa YouTube, Duterte ang pinag-usapan. I am talking about the 2016 election nung papalapit na yung kampanya. Merong video na nag-circulate na itong si John Vic Remulla ay bumalimbing. Naawa nga ako doon kay Binay. Okay? Kasi dati silang magkasama sa politika. But dahil itong si Duterte ay sobrang lakas, mahal ng taong bayan at that time. Dahil sa karisma, dahil sa kanyang plataforma at ligasiya, advokasya, nagugustuhan siya ng tao. Eto namang si John Vic Remulla, kagat kaagad. Bumaliktad at sumuporta kay Duterte. So syempre, nagtampo itong si Binay. Ngayon, na natapos yung termino, fast forward, natapos yung termino ni Duterte, 6 years, 2022 election, sa tingin siguro ni John Vic Remulla na Marcos na ang malakas. Bumalimbing na naman. Dito naman siya kay Bongbong Marcos pumanig. Fast forward, isa siya sa mga dahilan na si Duterte ay dinakip, inaresto nila, Maraming nagsabi illegal arrest 'yun kasi hindi naman nagdaan ng tamang procedure, di ba? Ngayon, kasalukuyang nandoon si former President Duterte sa The Hague. Nakakulong. Itong si John Vic Remulla, ngayong 2025 election, wag niyong sabihin hindi niya alam
siguro alam niya. Ha? And I'm pretty sure, alam talaga niya. Sablay at bogs na bogs ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Marami sa mga senatorial slate ni Bongbong Marcos hindi nakapasok. Diba? Marami. Marami pa ngang. At tingnan nyo naman, itong mga kasundaluhan at kapulisan natin. Kung titingnan nyo sa official website, doon sa, meron kasi doon sa ABS-CBN nililista nila yung mga number of votes ng mga lugar at yung exclusively sa mga pulis at mga kasundaluhan. Hindi man lang nakapasok ang alyansang Bagong Pilipinas. Naglandslide ang PDP laban. What does it mean? Meaning to say, pati sundalo at mga pulis, Duterte po ang kinakampihan. Siguro naman alam ni John Vic Remulla ito. At siguro naman, buong Pilipinas kumakampi kay Tatay Digong. Alam siguro yan ni John Vic Remulla. Kaya napaghalataan na ni John Vic Remulla itong mga Marcos, wala na. Sira na ang pangalan ng mga Marcos. Na-realize siguro ni John Vic Remulla, ito duda ko lang baka ginamit lang sila noong time na dinakip nila si Tatay Digong, dinala doon sa mga dayuhan sa ICC. Diba? Tingnan nyo kung anong ginawa ni John Vic Remulla ngayon. John Vic Remulla sa DILG balak makipag-ugnayan sa ICC para formal nang iproklama si Tatay Digong. Ayan, palakpakan. Di ba? So, ang tanong natin ngayon, ito yung tanong namin, John Vic Remulla. Ikaw ba'y tumutulong ngayon kay Duterte? Ito, mag-real talk tayo Ikaw ba ngayon ay bumalimbing na naman? Parang magpasipsip ka na naman sa taong bayan kasi may plano kang tatakbo sa 2028. Hindi, nagtatanong lang ako. Pero, good choice to If na-realize mo na medyo may kapalpakan at kasablayan itong administrasyong Marcos, so makipag-ugnayan ka ngayon sa ICC. I think this will be the start. Ano ba sa tingin niyo? Yan lang ang short question. Ayaw mo na kay Marcos? Babalimbing ka na kay Marcos? Babalik ka na sa Duterte? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Ito yung balita para alam po ninyong lahat. Play. Plano ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa gagawing oath-taking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling nahalal na mayor ng Davao City. Oath-taking ni former President Duterte dahil siya po yung nanalo sa Davao bilang mayor. So, former President Duterte, congratulations. Yun ang pinakauna. Dapat, wag na lang puro tayo issue mag-congratulate rin tayo kay Tatay Digong of all what happened sa kanya. Congratulations, Tatay Digong. Ngayon, may plano na naman itong DILG sa iyo, dyan sa ICC. Inang umaga kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nito na makikipag-ugnayan siya sa ICC para payagan na makapanumpa ang dating Pangulo sa presensya ng Philippine Consul habang nasa loob ng detention facility. So, ang tanong, saan siya mag-oath taking? Okay? So, syempre, sa sinabi dito, basic sa balita, sa loob raw ng detention cell na
mag-oath taking si Tatay Digong. So siguro naman I will be expecting na merong camera, merong mga pictures na nagpapatunay na nakaka-oath taking si Tatay Digong. Okay? Hindi ko lang alam kung meron bang mga tauhan sa Pilipinas na pupunta sa ICC The Hague para manumpa na ng formal si former President Duterte. Okay? So, anong move ito ni John Vic Remulla? Yan ang malaking tanong. If you will ask my opinion, sa tingin ko, ang mga Remulla na naman ngayon ay unti-unti nang naka-realize. They realize. And ito simula na ito. Kasi midterm na, di ba? Midterm. Tapos, i-continue na natin ang 4, 5, 6 na term ng Administrasyong Marcos. Ito, simula ito. Pagdududa ko ito Simula na ito. Ngayong second term ng administrasyong ito. Ang mga kaalyado, duda ako ang mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Unti-unti na naman yang maghahanap ng bagong partido at kung sino yung malakas, doon sila. Doon sila. It's time, no? Ito yung time na papalit na sila ng barko. Doon sila sa marami. Ika nga, sabi ni Bongbong Marcos, the people have spoken. Na isinusuka na pala ako. Na si Duterte pala ang gusto ng taong bayan. Kaya kayong mga dilawan at mga loyalista, iyak na lang. Diba? Anya, kinikilala ng DILG ang pagkakahalal kay dating Pangulong Duterte. Imagine that one kinikilala ng DILG. Diba? So, sino ba namang DDS? Siyempre kung marinig ito ni former President Duterte, matutuwa talaga. Tayong mga supporters ng mga Duterte, matutuwa tayo sa balita na ito. Di ba? Si John Vic Remulla pa talaga. Di ba? Pero, isip-isip, wag magpabudol. Wag magpabudol. Ingat-ingat. Bilang nagbabalik na mayor ng Davao City. Gayunman, binigyan diin ni Secretary Remulla na dapat ay physically present ang isang mayor. Physically present. Kung gugustuhin ko pa nga, ibalik yan sa Pilipinas si Duterte at dito siya mag-oath taking. Mag-comment kayo down below sa video na ito. Gusto nyo ba na si Duterte, si Tatay Digong, babalik sa Pilipinas at dito siya mag-oath taking? Payag ba kayo? Mukhang may matatakot dyan Mukhang pagkakagulo ito, 'di ba? Syempre magkakagulo ito kasi dudumugin niya ng tao 'di ba? Sino si Tory, haharangin na naman niya ito. Wag mo namang harangin. Nanalo ito, binoto ito ng landslide, 'di ba? So wala namang illegal dito. So for sure si Tory titingin na lang. Sasakit na naman ang dibdib. Diba? Sakaling hindi ito magampanan ng dating presidente, maaari namang umakto ang vice mayor bilang alkalde ng lungsod. That will be the option. Kung hindi talaga, si Baste ang magiging mayor. Halal na vice mayor ng Davao City sa katatapos lamang na eleksyon. And I hope naman papayag ang ICC dito, di ba? Ang anak ni dating Pangulo Duterte na si Baste Duterte. Okay, so yun po ang magandang balita. Pero, ang tanong dito, hindi ba magre-react yung kampo ni Nadilima, nila Hontiveros?
Hindi ba magre-react si Bongbong Marcos dito? Hindi ba magre-react ang mga kongreso, ang mga House of Representatives, yung mga crocs dyan? Ano sa tingin niyo? Mag-comment kayo, okay? Sige. Eto. At hindi natin palalampasin itong analysis ni Panelo. Nasabi ni Panelo, naniniwala siya na itong si Bongbong Marcos, isa ito sa mga involved na gustong ma-impeach itong si BP Sara. Yan ang Kasi kung sa mga interview ni Bongbong Marcos, itatanggi talaga niya na I don't like to be, I'm not for impeachment. Yan ang sasabihin ni Bongbong Marcos. Pero ayon kay Panelo, behind the scene, sa likod ng kamera, si Bongbong Marcos pala ang isa sa mga nagpupush para ma-impeach si BP Sara. Traidor. Eto, pakinggan natin si Attorney Panelo dito. Play. Now let's talk to former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Good morning, Attorney. Thank you for joining us again. Morning. Good morning. Good morning to the both of you. Okay, Attorney, yun lang po. Paki-explain na lang po yung context po nung sinasabi po ninyo regarding po the impeachment case against Vice President Sara on the event po na dun po sa legal issues po pala muna. Kasi, di ba, may nakabinbin sa Korte Suprema. Kini-question nila, bakit yung pang-apat na complaint ang trinasmit? Kasi dapat yung una. Kasi pang-apat, you violate the constitutional requirement that you can only file one impeachment complaint within a year. Apart from that, may problema pa sila dun sa House of Representatives kasi hindi naman continuing ban yun. Paano magkakaroon ng jurisdiction pa sila? Tapos na sila eh. Kaya yung dalawang constitutional issues na yun, pag yun na-resolve, again, the respondents, hindi tuloy ang impeachment. At pag natuloy naman ang impeachment, wala namang ebidensya. Pinolitика lang nila si Inday Sara. Yung confidential funds na yun, cannot even imagine how you can sue her ang ground mo, confidential funds, when the notice of disallowance has not even become final. So, kung gagawing ebidensya, kaya mulat sa poll, sinasabi ko na talagang ang goal nyo lang, tanggalin si Inday Sara sa 2028 bilang kandidato sa Panguluhan. Kasi pag na-convict ninyo, perpetual disqualification. Meaning to say, ang analysis ko dito, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez talaga ang mastermind dito sa idea na ito. Silang dalawa. Kasi kung hindi ma-impeach si BP Sara, good luck, mananalo ito sa 2028. Di matatanggal siya. Kaya nila nilusad yan. Ang problema nila ngayon, nagsalita ang taong bayan. Unang-una, nung kinontra ng Iglesia ni Cristo at maraming sumama sa kanila sa pagkontra nila sa impeachment. 3 milyon ang inabot all over the Philippines. Pangatlo, pinakita ng taong bayan sa pamamagitan ng balota. Mabuti nga, balota ang pinadaan nila sa pagkontra, sa pagtanggi, pagtutol, pagprotesta. Yung galit nila, pinadaan nila. Bumagsak lahat. Yung mga tarang kumontra sa mga Duterte, yung mga umapi, yung mga lumabag sa kanilang karapatan. Kaya may problema sila doon. Kaya ever since, sinasabi ko na, regardless of the outcome of the elections, yung mga senador na yan, maliban siguro sa isa, dalawa, panatik kontra sa mga Duterte, titingnan nila ang pulso ng bayan. At ang pulso ng bayan ngayon ay kontra sa impeachment. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang lahat na lumantad na kontra sa mga Duterte. Maliban pa na mas malaking bahagi yung ginawa nilang pag-arestong illegal at pagsuko nila sa katawan ng Presidente Duterte sa Hague. Talagang pinakita ng taong bayan, ayaw nila yung ginagawa ng gobyernong ito. Kaya kahit na sino ang manalo, sabi ko, titingnan ng mga senador kung ano ang pulso ng bayan. Pag ang pulso ng bayan ayaw sa impeachment at ang nakikita naman natin na mismong resulta ng eleksyon,
ay pinakita na ayaw nila. Eh yung mga yan, siguradong hindi ko kontra yan kay Inday Sara. Boto yan, pabor sa pag-dismiss. Naalala nyo yung nagpakalap sila ng survey na gusto raw ng taong bayan na ma-impeach si Pipi Sara? Fake news yun eh. Diba? Tinatry nila na ano ang reaksyon ng taong bayan. The people have spoken eh. Ha? Kaya napahiya sila doon. Paano mo masasabi na ang taong bayan gustong ma-impeach si Pipi Sara when in fact nag-landslide itong mga taong ito? Di ba? O, pahiya kayo. At pag-absuelto sa kanya. Sapagkat they will not risk their political future. Plan 2028. Bakit boboto sila ng kontra? May problema sila. Nakita nila bumagsak na nga yung mga kumontra at this last election. Attorney, may nagsasabi kasi na may disconnect daw sa messaging sa kilos ng mga congressmen with regards to impeachment complaint and how it was filed in the first place with the messaging coming from Malacanang. Do you really believe magkakaiba sila ng pananaw, or do you think this is just a case of well, ayoko, sila nang sasabi na the other side playing it safe para sumalo na lang ng backlash ang Congress? Katotohanan niya, wala naman nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng Presidente. At yan naman klarong-klaro. Ang hindi lang nasunod yung tsoryang yan, sa panahon ni Presidente Duterte, hindi talaga siya nakialam. Pero ito, talagang alam natin na alam ni Presidente Marcos Jr. yan. Kasi si Martin, Speaker Martin, hindi ikilos yan kung hindi alam at hindi papayag Presidente. So hindi po kayo naniniwala dun sa sinasabi ni PBBM na hindi siya nakikialam sa impeachment, gano'n? Hindi. Yan para ilayo niya ang kanyang sarili. Pareho din yun sinabi niya, walang jurisdiction. Pero pumayag siyang papasukin, nagkaroon ng jurisdiction. Pumayag siya na may nag-iimbestiga. Tama si Panelo, hindi nakapanipaniwala yung mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos. Kaya nangyayari tuloy, alat kayo pala. Pero attorney, going back po dun sa issue ng confidential fund, don't you think po ba kung nakapag-explain si Vice President Sara Duterte dun sa usapin ng confidential fund before, proactively, no, nakapag-explain po siya sa taong bayan regarding that, ay hahantong pa po ba tayo dito sa usapin ng impeachment? Abay, di ba nagpaliwanag na siya? Katakot-takot ng paliwanag ng buong Office of the Vice President na yung notice of disallowance na kinukulit ninyo ay hindi pa nga final. So hindi mo dapat yan ilatag laban sa akin. Pinaliwanag na yan eh. Pero ang gusto nilang talaga, siraan siya ng sirado. Kaya nayabot na nga siya. Sabi niya, pinuntak pala rito para lang niyo ko siraan. Ayoko na. Opo. Doon din po sa sinabi niyo po kanina regarding sa mga senators na titingnan nila ang pulso ng bayan. So, ibig sabihin po nito, yung ating mga senador ay hindi po nila i-check based on the evidence pagdating po sa impeachment, kundi yung kanilang mga pansariling interes? Number one, walang ebidensya. So, what is evidence? Correct. Paano? Galing talaga dito si Panelo. Di ba? Number one, walang ebidensya. Paano mag-vote ng impeachment ang mga senador na wala naman silang nakitang ebidensya? Yan, siguro may ebidensya pero this is very scripted at gawa-gawa. Yan ang papatunayan nila. I-prove nila kung meron man silang ebidensyang ilabas, i-prove nila na yan ay totoo. Papatunayan nila yan. Is there any way by which they will decide on the basis of it? Wala nang ebidensya. Gawa-gawa lang yung ebidensya. Meron daw po silang mga papel doon na may mga pangalan po ng mga chichirya, ganun. Naliwanag na nga yun. Ano ang paliwanag ko doon? Ang paliwanag doon is confidential funds. Confidential funds are reserved against the enemies of the state. Saan mo kukunin ang impormasyon para matalo mo mga kalaban, mga terorista, mga kriminal, mga komunista, mga rebelde? Siyempre, manggagaling yun sa kanila rin. Paano mo kukunin? Babayaran mo yung magtatrader sa kanila.
So Correct. pag yun ay pinapirma mo na tumanggap sila ng pera, di kawawa naman, papatayin nyo, pati pamilya nila. Kaya Correct. talagang hindi dapat na ipakita ron kung sino mga tumanggap ng pera. Tama. Kaya nga sabi ng ombudsman kaya nga confidential funds, ano ba kayo? Kaya nga mga piatos, yung mga ano ba yung mga tos na mga pangalan doon, nga alibay yun. Yan kasi ang hindi maiintindihan ng mga bobong congressman. Di ba? Kasi meron daw po provision doon sa ating batas na dapat parang, anong tawag daw po doon, yung parang may logbook na stating, nandoon po talaga lahat yung mga sources. Pero apparently, wala daw po ganun sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga po pwede yun. Kasi pag ginawa mo yun, kahit na sinasabi lang, sealed, sus Mario, sealed envelope, di binuksan lang yun kung sino nandun, dinahuli na, kita na. Kalokohan yun. Correct. Kaya talagang walang mangyayari dyan sa impeachment na yan. At you cannot blame also yung mga senador if they will judge on the basis of their political future. Yeah. Natural yun. Kasi tingnan mo hindi ba yung nakaraan, si Reno? Ano bang ebidensya? Hindi lang si Reno, yung Corona. Corona. Na walang kaibibidensya doon. Pero ano nangyari? Bumoto ba sila on the basis of evidence? Correct. Bumoto sila on the basis of consideration. Anong consideration? Yung pabor sa kanila, di ba? Nakita na natin. Attorney, maiba lang ako ng konti regarding yung back and forth educational debate nyo ni Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya, ba't daw makikinig sa'yo about matters of asylum, hindi nyo daw forte yun. International law, wala daw kayo alam doon. Ano po masasabi nyo sa comment ng new best friend Ito niya? namang si Roque at si Panelo, wag na kasi kayong mag-away. Pareha kayong DDS. Attorney. Ang alam po ninyo, asylum, isa lang naman ang reason kung ka mag-asylum. Pinipersecute ka rito nang walang kadahilanan. Ang tanong sa kanya, di ba, ba't ka pinipersecute? Kasi critical ako sa gobyerno. Maraming critical sa gobyerno, antitindi. Mas matitindi pa sa kanya. Bakit hindi dinidemanda? Di ba? O ngayon, siguro, baka may ginawa ka na para sa kanila, may probable cause. Gaya ng ginawa mo sa congressional hearing. Meron ka mga contradiction doon. Sabihin mo, hindi ka may-ari ng... Puro kasi kayo magaling Si Panelo magaling ito. Si Roque magaling rin. ng bahay o lupa. Pero sa mga salita mo, lumalabas, ikaw ang may-ari. Sinasabi mo, hindi ka abogado ng ganito. Pero yung dokumento, sabi ng Kongreso, lumalabas, ikaw ang abogado rito. Madalit sabi, siya lang ang lumika ng sarili niyang problema. Kaya sinasabi ko sa kanya, abogado ka naman, alam mo, na ang burden of proof, hindi naman sa iyo ikaw constitutionally presumed innocent. Hayaan mo ang gobyerno na ipakita nila na may ebidensya laban sa iyo kasi probable cause lang naman yan. Ikaw, you are constitutionally presumed innocent. So, my suggestion, if I were you, bumalik ka na rito kasi rightly or wrongly, tama man o mali, ang perception ng taong bayan, pag ikaw magtago doon at maghahanap ka ng asylum doon, para hindi ka makarating. Actually, ang galing ng payo ni Panelo rin Parang payong kaibigan talaga ang pinapayo niya kay Roque. Dito, may tinatago ka, natatakot kang umuwi. Lalong-lalo na, the reason why you left is ayaw mo magpa-aresto dahil meron kang citation ng Kongreso. Uhulihin ka. O ngayon, nadagdagan pa, may demanda pa sa'yo. May arrest warrant na, oo. Bumalik ka rito at harapin mo ng lalaki sa lalaki. Attorney, mabilis lang pa. Saan ba nagsimula away yun Attorney Roque? Dati po kayong magkaibigan. Correct you there, Hindi sila nag-away. Kayo naman. Ano lang. Puro ito DDS silang dalawa. Hindi naman sila nag-away. Ano ito? It's a battle between brains, no? Kung ano yung nalalaman nila sa patungkol sa batas. Kasi mga attorney ito mga magagaling ito Laki sa lalaki. Attorney, mabilis lang pa. Saan ba nagsimula away yun Attorney Roque? Dati po kayong magkaibigan. Correct you there, I've been very critical of him even during the cabinet years. Correct. Kasi mahilig siyang pumasok sa isang bagay na hindi niya alam. For publicity, I'll give you an example. Tanda mo yung West Philippine Sea? Pahayag doon na hindi pa siya miyembro ng kabinete.
kung magsalita siya, akala mo nandun siya nung nagmi-meeting kami sa China. Kaya pinuna ko siya doon. Sabi ko, wala kang alam dyan, wag mong sabihin yan. In fact, yung Secretary of Foreign Affairs during our time, si Teddy Boy Locsin, Yes. he was publicly rebuked kasi pinakikialaman niya yung foreign affairs. Mahilig siya dyan eh. Kaya pinupuna ko siya. Marami siyang mga pagkakataon. Like, one time sinabi niya, matagal na, siguro 2 years ago ba, kasi daw nandiyan na ang warrant of arrest. O sabi ko, ayan na naman. Tinatakot mo na naman ang mga DDS about the warrant of arrest. Wala pa naman. 2 years ago pa yun. Marami siyang mga ganyan. Parang gusto niya palagi siyang nasa balita. Kasi nga, gusto niya nung maging senador. Kaya pinupulaan ko siya. Pero hindi personal yun kasi ang aking history naman, Correct. kahit kaibigan kita, Yan ang ano, hindi niya pinipersonal. Yan nga ang hindi maiintindihan ng mga kalaban. o kaaway kita sa politika, basta mali ka. Pag tama ka, kasama mo ko. Pag yeah. Last, oo. Malala, di ba? Ilang cabinet members sa mga kaibigan ko dyan na pinulaan ko. Tolentino, si Maynard Guevara, pero nung tama ang galaw ni Maynard Guevara, pinuri ko naman siya hanggang langit. Si Edward Anyo, love ko yan, pero nung sinabi ng DILG Secretary, nakasama siya, binanatan ko din siya. Yan si Amy Marcos, di ba ganun din ang ginawa ko? Wala akong kinikilingan pag mali. Pag mali. Pag tama. At yan ay Alright. tama. Marami pa akong gusto itanong sa inyo, attorney, pero unfortunately, we don't have much time. Hopefully, we can still Ang galing ni Atty. Panelo, no? Pero magaling rin naman si Atty. Harry Roque, no? So, I know yung mga ganyan na mga hindi pagkakaunawaan ng patungkol po sa mga batas-batas, walang personalan naman yan, no? Dito naman, pinapayuhan lang ni Atty. Panelo itong si Atty. Harry Roque. Okay? Eto, pag-usapan rin natin, Duterte Youth Party List, no? Na gustong disqualify ka ng COMELEC, ay mayroong mga haka-haka na kaya pala kasi gusto nilang ipasok ang Gabriela Party List. Okay? Pero itinanggi naman ito ng COMELEC. O heto, panoorin po natin. Play. Binigyang diin ng Duterte Youth Party List na pinupolitika sila ng Commission on Elections o COMELEC. Kaya naman nanawagan sila na magbitiw na sa pwesto si Chairman George Erwin Garcia. Ayon sa grupo, sa nakuha nilang intelligence, inutusan umano ang COMELEC ng ibang politiko para i-disqualify sila upang makaupo ang Gabriela Party List. Sinabihan ako ng intelligence. Actually, posible yan eh. Kasi alam naman natin yung COMELEC, Maka Marcos yan. Plus, Duterte Youth Party List. Ginamit pa yung pangalan Duterte, di ba? So, siyempre, ano talaga, may question kung sila ba ay talagang ginigipit o bias talaga ang COMELEC dito. Di ba? Hinanapan sila ng pagkakamali. Officer kagabi, dalawa, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Kayong taong bayan, papayag ba kayo? Papayag ba kayo makapasok ang Gabriela Party List tapos alisin ang Duterte Youth Party List? Nakakatawa naman yun. Sagot naman ni Chairman Garcia, mahirap na gumawa ng espekulasyon. Paliwanag niya, hindi maaaring automatikong sabihin na kapag natanggal ang Duterte Youth ay tiyak na aakyat ang nasa baba ng mga party list tulad ng Gabriela. Pwede po naman na mabenepisyo nyo nasa taas, mabenepisyo muli o mabenepisyo na nasa baba. Masyado pong maaga para pag-usapan yung bagay na yan. So meaning to say, it is wrong to say na ang purpose ay mabenepisyohan yung nasa baba. Dagdag pa ni Garcia, wala siyang direktang partisipasyon sa kaso ng Duterte Youth at ang desisyon ay batay sa merito ng Wala daw siyang direktang partisipasyon. Are you sure? kaso. Ibig sabihin, tatalakayin sa resolusyon kung ano talaga ang totoong isyu sa kaso ng grupo at hindi sa teknikalidad.
Yung po kasi sa Duterte Youth, hindi po ganun kadali, komplikado dahil hindi po technicality yung issue doon. Ang issue po doon ay on the merits. It goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Yan po yung initial na binanggit nila sa akin. Pero bakit ninyo pinapatakbo? Ha? Hinayaan nyo pang sinali nyo sa senatorial race tapos nanalo. Binoto ng 2 million tapos ganun lang pala yung gagawin nyo. Di ba? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming... Yun lang ang sa akin. Medyo nakakaduda no? Kahit ano pang irason ni Comelec George Garcia, walang ibang iisipin ang tao Mag-iisip talaga yung mga tao na, pinopolitika na naman ito kasi Duterte, Youth Party List. Tapos, alam pa ng taong bayan na ikaw ay abogado ni Bongbong Marcos, wala na. Kung ako pa sa'yo, ipasok mo na kaagad yung Duterte Youth Party List. Kasi ikaw yung dyan ikaw yung questionin ng taong bayan dyan Buti kung si Marcos, hindi ikaw yung nadyan sa Comelec, ikaw yung tatanungin talaga dyan, di ba? Heto rin si Bong Revilla, nanlubo, no, na nalungkot itong si Bong Revilla na natalo siya sa eleksyon. At isa sa mga dahilan na natalo raw siya sa eleksyon ay dito sa mga naninirang vlogger sa kanya. Okay? Na merong mga postings na paninira sa kanya. Ako naman, no, bilang isang vlogger, hindi ko ini-encourage na gumawa ng fake news. Kasi masakit naman siguro yun sa mga kandidato na gagawa ka ng fake news. Diba? So ako, tama lang yung ginagawa ni Bong Revilla, nakakasuhan niya ang mga vloggers. Pero, kung sasabihin mo, Bong Revilla, na ikaw ay natalo sa eleksyon dahil sa itong mga paninira na ito, you are wrong. Okay? Wrong. Kasi natalo ka dahil nakipag-alyado ka kay Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin. Asher, ilan at sino-sino itong mga social media personalities na planong sampahan ng reklamo ni Senador Revilla sa NBI? Maraming nasa listahan ng mga personalidad na umano'y nagkakalat sa social media ng fake news laban kay Senador Bongo ayon kay attorney Bong Revilla. Ayon kay... Ang dami kasing Bongbong Marcos, Bong Revilla, Bongo. Pati itong reporter na nalilito na. Sinabi niya Bongo. Ay sa abogado nito na si Attorney Raymond Fortun. Bagaman hindi tinukoy ng abogado kung sino si Raymond Fortun, dati itong abogado rin ni Erap Estrada. Sino itong mga personalidad ito dahil kailangan pa anyang busisiin nila ang kanilang listahan kung sino yung mga irereklamo nila sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Attorney Fortun, inaalam pa nila ang tunay na pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga personalidad na sangkot umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Senador Bong Revilla. Ngunit inaasahan nila na this is my opinion about this issue. Kung ako kay Bong Revilla, wag na sana yung papatulan yung mga vloggers. 'Di ba? Mas lalong lalala yung Kasi kung talagang totoong fake news yan, hayaan mo lang yan. Malalaman yan ng taong bayan na fake news yan kung kakasuhan mo pa yan, hindi naman yan ang dahilan na natalo ka, Bong Revilla. Ang dahilan dyan, sira na talaga yung administrasyon, kaya rin nadamay ka. Hindi ka nanalo, di ba? At higit sa lahat, wala ka namang ginawa sa Senado. Meron siguro, pero Bong Revilla, mas marami pang mas magaling sa iyo. Kaya ka natalo.
Katutulong din ng NBI sa pag-alam at pagtugis sa mga ito. Paliwanag ni Fortun, isa sa mga mapanirang post laban sa mambabatas ay ang pagpapakalat ng pahayag ni Revilla na ang mga magnanakaw sa bayan ay kailangang hatulan ng kamatayan para matigilan na ito. Ngunit nakalagay din. So, libelous talaga yung pamimake news niya sa kanya. Masakit rin kay Bong Revilla yun. Sa ibaba ng post na hindi pa rin isasauli ng senador ang nasa 124 million pesos na wala anya sa desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso nito kung saan siya na-acquit. Ngunit ang fake news na ito ay napakalat pa anya sa social media na nagbigay ng masamang impresyon sa senatorial re-electionist. Right now, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, vloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial elections. Ayon pa kay Fortun, hindi naman nila kakasuhan ng lahat ng mga nasa listahan at pipiliin lang nila ang mga tuluyang sasampahan ng reklamo sa NBI. Tiniyak rin ni Atty. Raymond Fortun na kung mayroon mang grupo sa likod nito ay walang kinalaman dito ang kampo ng mga Duterte. Inaasahan ni Senador Revilla na ang aksyon... buti na lang hindi nyo sinali ang mga kampo na Duterte. Kasi yung mga Duterte, kung matatandaan natin, si Bong Revilla rin, nakipagkalyado rin ito ng mga Duterte. Bakit ka kasi bumaliktad? Na ito ay makatutulong upang maiwasan ang sa mga susunod na eleksyon ang pagpapakalat ng fake news. Okay, so yun po ang ating latest news for today. No, I hope Bong Revilla, no, unti-unti mong matatanggap na talo ka na talaga. 'Di ba? Kasi ang hirap kasi kung hindi natin 'yan tatanggapin masasaktan ka, okay? So guys, maraming salamat sa inyong panonood. At libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, no? Usap-usap tayo sa comment section. Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated. At meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga videos doon na in-upload, hindi nyo makikita dito sa main channel natin, okay? Kaya eto, sa mga audience ko rin dito sa Donmar TV, maraming salamat at see you in my next video, see you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!